Okay, so this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And from the rising of the sun to the going down, his name must be praised. Let everything that hath breath praise God. So, ika nga kung ang tao ay hindi magpupuri sa Panginoon, ay yung bato ang gagawin niya magpupuri sa Kanya. The very reason why we existed and why we have been created, it is because we should give honor and glory unto Him. Papurihan, pasalamatan ang Diyos. Kaya ika nga let the fruits of our lips will be giving thanks unto God. And whether we eat or drink, we must do it for the glory of God. Kaya sa araw po na ito, insan pa, dito na naman po ang iyong abang lingkod, ang inyong agilang manlalaban na siyang pansamantalang sa ngayon ay siyang tumatayong tagapagsalita ng bayan in behalf of our Supreme Leader, the 5-star FGF General Clemente Enrique. So, in behalf po kay Supremo, kay Deputy Supremo, sa lahat po ng ating mga FGF Generals, Commanders, pinapaabot ko po ang isang napakagandang umaga po sa lahat sa atin, saan man po tayo naroon sa mga oras na ito. Kung ano po ang inyong mga ginagawa, patuloy lang po. Pwede nyo po inyong buksan upang patuloy nyo po ako o kami na makakasama sa loob ng inyong tahanan. Mapapakinggan po ninyo ang iba na nais makilala si Deputy Supremo dahil sa mga trolls na kung ating papakinggan ay natural dahil kalaban, puro kasinungalingan at puro paninira ang kanilang sasambitin. Yun ang kanilang gustong sirain. Yun nga din ang una nating ipinagtataka. Bakit binibigyan pansin at sinisingle out si Supremo at siyang sinisiraan at dumadami ang mga vloggers na mga trolls na nagbabash, na sumisira at sinisiraan at yung iba pa ay naghamon pa pati ng kamatayan, magpapatayan daw. O gusto mo, patayan tayo Parang laro lang na sinasabing ganyan. Yung hinahamon ninyo isang veteranong mandirigma, pinakamagaling na mandirigma, hindi lang sa buong Pilipinas kundi kinikilalang pinakaastig, pinakamahusay sa pagkikipaglaban lalo na pagdating sa barilan na pa-short arm or mapalong arm man. Kinikilala po ito. Kaya nga po kapag may mga delikadong misyon ang mga pinadala, doon yung Scout Ranger, yun din yung mga Marines, kanilang mga recon. Pero to top it all, mga ISF, may mga SAP, sa police, Special Forces, lahat ng yan dinaanan din ng training ng atin pong Supremo at nakapagtapos, at lalo na yung tinatawag nila na confidential shot ba yung tawag doon, yung ice water na hinawakan mo, pag malayo na, maliit na yon. Kaya pag kunting galaw, kalabit sa gatilyo, maaring sa hita, maaring ikamatay ng iyong kabatch, ng iyong pagkuha ng schooling sa Scout Ranger. Pero lahat yon pumasa. Bago po ilagay doon sa ganun, talagang hinahasa, sinasanay talaga muna bago po yun gawin. Yung, ewan ko kung tama ba ako sa confidential shot firing na tinatawag na ganyan. So, pumasa ka na ganyan at merong mga track record na atin ngang na nasasabi na. So, para at least yung ibang hindi nakakakilala at kung may nalalaman o naririnig man, ay yun yung mga negatibo. At kung atin ding papakinggan ang vlog ni Pinoy Survivor o maging dito sa Makabayan Informative Channel, atin lang naman po makikita na boses ng taong bayan na gustong iparating
sa pamahalaan o nanunungkulan sa ating pamahalaan. No? Partikular sa ating presidente, sa mga kongreso na siyang nag-ano ng budget kasi nandyan yung Speaker of the House, si Saldico. So, may ibang mga senador na siyang nagdidesisyon kung patungkol sa budget na inaprubahan na ganyan, sa ngayon ay 6.3 trillion for the year of 2025. Yung dati sa panunungkulan ni Tatay Digong, nasa 3 trillion lang. No? O mga 2 billion, less than mga ganyan. Kaya nga sa buong panungkulan niya for 6 years ay 7.2 trillion. Ang dami pa niyang project na ginawa at considered pa na pandemic yon. Kaya naikukumpara ng mga tao noon at ngayon at kung anong mga garapalan, ng mga pang-aabuso, yun ang prinsipyo ng ating Supremo na talagang dinadala ang busis ng taong bayan. Kaya napansin natin sa kanyang pagsasalita, dahil ika nga public office is a public trust, subject talaga yun for criticism. Kaya karapatan ng taong bayan na magsagalita o magtanong o hanapan kung nasasaan na yung mga pondo na may manakalaan para sa isang programa. Yung iba nga, wala ngang maipakita na saan napunta yung ating mga pera. Saan yung perang para sa pundo na yan na wala namang nakikita. Hindi kagaya ng build program na napakadami specified natin. Pwede rin uli para sa mga hindi nakakaalam, pwede nating bigyan natin ng isang segment na patungkol sa past administration na napaka-kunti ng budget taon-taon pero napakadami at napakalaking mga programang proyekto at kinakalaban. Unang-una talaga yung droga at yung mga katiwalian na gumagawa, lalo na kapag ka ikaw ay lingkod bayan, ikaw ay isang halal o ikaw ay isang politiko o miyembro kaya ng PNP o AFP, Sandatahang Lakas. Instead na ikaw ang tagapagpatupad ng batas, ay ikaw pa ang mismong sumusuway at lumalabag sa batas na yon. Ang daming natatakot noon. Kaya less yung krimen dahil nakikitang strong will at talagang papatupad at hahabulin ng Pangulo kung sino man ang gumagawa ng krimen o kabulastugan lalo na sa pagnanakaw. Pero atin nga pong nakikita na kapag ka inyong pinupuna ang gobyerno sa mga ginagawa, dahil nga po napakasimple, yun nga ating binibigyang diin na sinasabi nilang kurap daw ang Vice Presidente dahil sa 125 million, 0.01% nga, wala, trilyonis. Sila na napakadaming mga perang pondo na dapat silang managot sa taong bayan at ipaliwanag, ipakita as a transparent government na kung saan, bigo na tayo doon dahil yun nga, ang dami na nating diniscuss paulit-ulit, i-focus ko na lang sa isa. Yun nga yung flood control project, 5,500 nationwide na para mapigilan, kontrolahin ang baha upang hindi na bumaha. Kaya nga 1.4 billion ang allocated budget para sa proyekto na yan. Pero yun nga, nasaan? Merong perang pundo, pero yung proyekto para sa programa na yon ay wala tayong nakikita, kung hindi kabaliktaran ang ating nakikita. Sa halip na kontrolahin yung baha ay lalong lumaki, tumaas pa ang tubig baha na nakakapinsala sa buong bansa na dapat may budget na 550 billion sa 5,500 flood control project. Walang mga flood control project natin nakikita kung saan ka man ay binaba, lalo na yung Bulacan. Nagre-reklamo nga si Senator Joel Villanueva na yung dating taga-Lampacan na naging taga-Tuhod, yung dating taga-Tuhod, yung
din. So tumaas talaga yung tubig baha. Na yun nga yung sinasabi natin na may budget, may perang nakalaan, napakalaki, pero wala po tayong nakikita, walang naghihita para doon sa sobrang napakadaming perang ng taong bayan allocated sa budget. Ang ating lang nakikita na pinunduhan ay para lang sa ayuda, AIC, tupad, yun nandun lang. Kung kanilang ipinapatupad ang programa ay sinasabing inamimigay nila at galing sa kanilang sariling bulsa. Punood ko po mismo yung video ng nangampanya si Dan Fernandez, congressman sa kanilang distrito sa Laguna. Ngayon tumatakbo bilang gobernador. Sabi niya, may maganda akong balita sa inyo. Gusto niyo ba yon? Habang nandito ako doon, magbibigay daw siya ng pera. Sarili daw niyang pera yung kanyang ipamumudmud sa taong bayan. Kasi pag gusto niyo ba yon? Yun ang sinasabi natin na pag ibinaba, imbes na ipinapatupad dahil tupad, AIC yan, ay ginagamit nila sa programa at inaangkin na sarili nilang pera yun. Gaano ka ba kayaman para ipamudmud mo sa lahat ng majority ng iyong butante sa iyong distrito o lalawigan na iyong tinatakbuhan? Bakit kung ganyan ka ba kayaman nung mga kampanya ka noon, ganun ba sinasabi mo? O ngayon lang na naging congressman ka at tumatakbo kang bilang gobernador? So yun yung sinasabi natin na sa halip na malaman na kumbaga ito ay tulong, pero hindi ganun ang dating. Ang dating talaga ay ginagamit nila yung pera din ng taong bayan para sa kapamaranan for that scheme. No? Na kung titignan natin ay i-analyze natin vote buying. Para nga ang tao magiging loyal sa kanila, natitingalain sila at pananatilihing pulubi para kahit na isang araw lang na yon ay magbibigay sila ng pera o patungo sa tupad na kung may binibigay na ganyan sa halip na pangkabuhayan ang ibigay, ay yung ganun lang gagawang tamad ang Pilipino at yun lang ang programa nila. Na kung titignan natin, pera naman ng taong bayan. Yun yung mga pera na dapat nating hanapin pag may nagsalita, kagaya sa akin sa ngayon, because I make myself available and just trying to make myself become able and capable enough representing or in behalf of Pinoy survivor, becoming a spokesperson of the Filipino people para maparating po natin dito sa bureaukrasiya sa ating gobyerno na pukawin sila sa kanilang mga ginagawa at yun nga pinalalahanan natin sila na baka darating ang panahon na managot sila at kung hindi nila pinagsisisihan ay darating ang araw na ito ay kanilang pagbabayaran. Una, sa Panginoon, dahil lahat tayo, gaano ka man kayaman, maging bilyonaryo, ano yung nagawa, gaano ka man katanyag, hindi ka exempted sa kamatayan. Lahat magiging pantay ang kalagayan dahil kung saan tayo nanggaling sa alikabok din ang balik. Kaya nga, sinabi ko na, ang kinote ko, ang nakasulat sa Mark 8:36, kung gaano kahalaga ang iyong kaluluwa na kahit makamtan mo ang buong kayamanan ng buong sanglibutan ay hindi sapat ito dahil sa sobrang napakahirap, mga pasakit, talagang torture kasi times 7 yung init ng apoy. Mapasok ka lang kahit na kunti, napakasakit ng paso, lalo second, third degree burn at multiplied pa yung init. At hindi naman masisira ang iyong katawan kasi immortal na yan, mararamdaman mo lang. Hindi, kahit isang segundo, sobrang init at sobrang napakatindi ng init at napahirap. Meron pang mga uod na hindi namamatay na maglabas-pasok sa bawat butas ng iyong katawan. Parang nakakangilo. Lalo na yung init na lake of fire, dagat-dagatang apoy. Yun. Kaya kahit nakaaway natin, lumalabag sa batas at di gumagawa ng mabuti, wala sa ayos,
Eto sa pag-ibig ng Panginoon, minamahal natin ang kanilang espiritu at kaluluwa at binabagi na natin ng salita ng Diyos and believing that God will be the one to convict their spirit that they will come into repentance. Not just a remorse, but they will really repent and they will acknowledge that there is God who created them, that they will become accountable from all of their wrongdoings, from all their faults. No? So, yun po ating pinapaalala at binabaginan dahil mahal natin ang kilang kaluluwa. Subalit, sa kanilang mga ginagawang mga kalukuhan, mga pang-aabuso sa droga, sa pagnanakaw, sa pera ng kabangbayan na kung saan ang involved ay trilyones ang mga nawawala, nakukulimbat, hindi po natin sila pwedeng i-compromise at i-tolerate doon. Kaya tayo nagsasalita. At yun nga, bakit kung nagsasalita ka at pinupuna mo dahil pera naman ng taong bayan yan, pera natin yan, pagka hinanap ay nagagalit at yun, kakasuhan ka. No? Wala naman talagang basihan yan eh. Yung sa inyo lang dahil kalaban ng pamahalaan, nakikita nyo na hinahabol nyo sa Tatay Digong na ganon, ang gumagawa ng krimen ay hinahabol, nakikita nyo rin to kay 5-star FJF General Dado, at yun, sinampahan ninyo ng inciting to sedition. Ininterpret po yan kahit sinong abogadong nagsasabi, may nagvo-volunteer, talagang wala daw grounds. Wala daw violation. Si Supreme Leader Iking ay wala pong violate na batas. Subalit, kaso po yan, ang magdideclare ay yung korte nga. Kaya nga, based sa intelligence na yung mga nagsasabing, kailan ba yung hudyat? Kailan ba yung hudyat? Pag dating yung oras pa ng kung kanilang iwawarang na talaga at magpalabas sila ng warang, yung hinahanap ninyong milyones na bawasan natin, hindi na lang 51, 40 na lang, balik tayo sa 40 uli. Kahit na yung 40 million ay lalabas yan at makikita nyo ang taong bayan. Kasi dati na nga galit yan, kaya nga kami nagsasabi ngayon, sinasabi namin, dinadala namin yung busis ng bayan, ayaw maniwala, kinakasuhan at inyong hinahabol. Kaya yung totoong bayan na lagi nyo pang sinasabi, asaan na, asaan na, asaan na. Ngayon na inyong kinanti, sinabihan na nga kayong huwag nyong galawin. Nagsasalita lang naman yan para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ganoon, kung nagalit man yan, ano naman yung kahit na minura ka pa, is there any damage? There's nothing. Kasi nakikita naman, maliban na lang kasi sabi ko nga, kung ikaw ay nagbago, tinanggap mo ang Kristo sa iyong puso ng buo, tapat sa iyong pagkatao, paglilingkuran mo ang Panginoong Diyos at nagbago ka at ginawa mo na ang tama at wasto, ay wala nang magbabatikos sa iyo. Kasi may nagbabatikos at may pumupuna lang, dahil mali ang ginagawa at hinahanap lang kung nasaan na yung mga nawawalang pera ng kaban ng bayan. Ganon. Kung nagagalit man, kahit na nagmura pa yan, anong damage ang ginawa? Ngayon, naghahamon pa kayo, sinasabi nyo pang, labas! Pag inilabas yun talaga, ayon sa Indians Report, yung mga commander nagmi-meeting, hindi na nila maatim, ang dami yun ng ginawan. Pati nga mga active, hindi retired ha, active sina Colonel daw yata yan si Grijaldo, tsaka General yan si Wilkins. Ganon yung kadali ipinakulong. Mga PNP daw pala talaga to, pero graduate as mga PMER, so mga din to, mga mista na ganyan. Ang dami yung ginawa na ganon. Si Pastor Kibuloy, si Bantag, si Attorney Harry Roque, international lawyer. Pero lahat iniipit ninyo. Ngayon na naman, si 5-star General FGF Dado,
Kaya sinasabi natin na ganyan ba na sa halip na yung gumagawa, nagnanakaw ng napakalalaking halaga, doon nyo ifino-focus sa talagang naglilingkod na mahal ng taong bayan, yung ating VP Sara, inaapol yun, 5 billion, yun lang. Kayo lang din yung sagot ko, yun at yun lang, napakadami. Fino-focus ko lang doon sa 550 billion na flood control na nung tinanong ka, bakit ganun bumabaha, mahal na Pangulo? Sabi mo pa, wag na kayong magtanong, binangga nga ng barko. Kaya wala ng flood control project. 5,500 projects nationwide, isang barko lang bumangga, wala na, nasira na daw. So, yung mga ganyan na pananalita na hinahanap ng taong bayan ang agrabyado at ang nagdadala ng boses ng taong bayan ay inyo din namang kinasuhan at kinalaban. Para nyo bang sinasabing hindi pwedeng magsalita ka anything against the government? Tulad talaga doon sa kapanahonan ng iyong ama na Marcos Jr. na yun sa ngayon ang bawat tumutuligsa ay inyong hinahabol, inyong kinakasuhan. Subalit kayong gumagawa ng mga hindi naayon sa batas ay hindi nyo kinakasuhan. Kaya nagsasabi na ang taong bayan ang siyang maglilitis sa inyo. Pananagutin kayo ng taong bayan kung hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga magbago at hindi babaguhin ang sistema, ang pamamaraan ng pamamalakad ng gobyernong ito. Kaya nga, sinasabi namin, pag inilabas ninyo yung warrant, tignan nyo. Kasi naghahamon kayo, lalabas ang taong bayan upang ipaglaban ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang tagapagsalita, na si Kap Gado sa serbisyo at 5-star FGF General as the founder who established the FGF, the Filipino Guerrilla Forces. Yun nakakatawa yung iba nagsasabi pang pro-China. Nagiging pro-China, iyon nga ang rason bakit naitatag ang FGF para labanan ang China dahil nakikita niya na hindi kakayanin ng Armed Forces of the Philippines. Iayon nga sa intelligence report, yung 1 million na fully, heavily armed na mga Chinese ay nasa loob na ng Pilipinas. Kalat yan sa buong Pilipinas. Sabihin pa natin, 500,000 yan sa buong Pilipinas, 1 million, ang lalaki pa ng mga Chinese na mga sundalo. Tatangkad ang lalaki. Tapos napaka-high-powered pa. Super power ng kanilang mga armas. Kaya yun ang rason kaya itinatag. Kaya nakakatuwa naman yung mga nagsasalitang wala talagang pinagbabasihan. Daldal lang ng daldal. Ang ikinakalungkot ko pa yung iba na naghamon pa ng patayan. Bakit ganun na lang ang galit ninyo? Ano bang ginawa ng aming Supremo sa inyo? Ano bang ginawa namin sa inyo? Bakit ganun na lang ang galit ninyo? Nagsasalita, kinakalaban ninyo. Para naman kayong hindi mga Pilipino at hindi biktima, ibig sabihin dahil binayaran at nakatanggap kayo para sirain, para wasakin ang pagkatao na kailanman ay hindi nyo rin magagawa dahil alam din ng taong bayan ang totoo. Kaya kayo na mga tumutuligsa, akala nyo ba hindi rin kayo biktima? Yung inyong anak, yung inyong darating na apo, yung ngayon lang ang inyong nakikita na may papakain namin to sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, magagamit. Sa ngayon, di mo ba nakikita yung unahan? Hindi mo ba nakikita biktima ka rin? Yung mga anak, ang iyong mga apo sa bulok na sistema ng gobyerno, kung hindi ito babaguhin, ay yung sinasabi ko nga, na pag inilabas nyo ang warrant, yun ang magiging hudyat. Makikita nyo yung hinahanap ninyo ng milyones na supporter ng mga FGF. Kikita nyo pagka kumilos at gumalaw yan. At yung sinasabi namin na baka bumaliktad, papanagutin kayo ng taong bayan. Kaya hindi naman kami naghamon or ang sa amin nga lang, itong aming tagapagsalita at yun nga as of now nanahimik ang ating founding chairman, ang ating supreme leader
na si 5-star General Dado, hindi nagsalita, nanahimik. Ay yung iba, inaano na siya, tinatuligsa din naman na natakot na, natahimik na. Ano nangyayari sa inyo? Bakit niyo kinakalaban? Yung may kasalanan at may gawa talaga, binusalan kayo dahil pinakain kayo ng pera, kaya ang tahol ninyo ay patungkol doon sa Supreme Leader ng FGF. Ganon? Ano ba ang kasalanan? Kung titignan, ganon lang. Ano bang ginawa ni Supremo sa inyo? O kahit na sa gobyerno, ano ba ang ginawa niya? Is there any harm kung nagsasalita man sa mga ginagawa, kung pumupunat, bumabatikos? Sabi ko, talagang karapatan ng taong bayan yan na magsalita. Yun nga, freedom of speech. Yung tayo nagsasabi na ganyan, bakit nyo pinagtutulungan yan? Yun nga yung tanong dun ano ba ang ginawa sa inyo ni Supremo? Bakit ganun na lang ang galit nyo at ipinagtatanggol ninyo ang pamalaan at inaatake ninyo si Supremo? Sinisiraan ng kung ano-ano, and worst, hinahamon pa ninyo. Di nyo alam kung para kayong, halimbawa si Pacquiao, ano bang kamuang-muang mo sa boxing, kahit pa sabihin meron kang kunting alam, world champion na, hindi world champion, 8 division champion yan. Tapos hahamunin mo ng suntukan. Ganon ang sitwasyon. Ano sinasabi mo? Mali! Suntukan tayo? Ganyan. Para ka nagpangapatay. Nako. Kaya sinasabi ko ba, hindi nyo alam yung pinagsasabi nyo. Kaya nga sabi ko nga, decorated, seasoned, veteran soldier, a fighter, decorated, awarded soldier. Hahamunin mo ng patayan, iyan nga pagkasundalo, ano bang trabaho ng sundalo? Pagtanggol naman yung inang bayan. Alam mo na yung baril na hawak mo, pag pinutok mo, pag tinamaan yung kaunan, parang tinamaan lang ng tubig. Pag tinamaan yan, patay. Yun nga, pag natamaan, tumalasik, nakakasigaw ng inay, mama, pag gano'n, wala nang hininga. Sanay sa labanan sa giyera yan, kaya nga, baron nga ang tawag dyan. Tapos kayo, gano'n nyo lang hamon-hamunin yan. Yun nga, simple implo, Manny Pacquiao, hamunin mo ba ng suntukan yun? 8 division world champion yun. Kahit sabihin pa natin, ikaw ang number 1 sa Pilipinas, champion ka pa sa larangan ng suntukan. Siya nga buong sanlibutan, hindi lang buong Asya, at hindi lang iisang division. 8, siya lang ang natatangi, nag-iisang Pilipino boxer na nakaabot ng 8 division na nag-champion sa larangan ng boxing. Tapos ganun nga, sinasabi ko, hamunin mo ng suntukan si Manny. Naku, ganun ang sitwasyon. Veterano, pinakamatinik, pinamakagaling, bumaril o puwersa ng Pilipinas na kinikilala ng Pinas at ng buong mundong napakagaling, pinakamahusay na manlalaban sa larangan ng pakikipagdigma. Tapos hamunin mo ng patayan. I-train yan. Ranger yan sa Pilipinas. Lumang tawag. Airborne Ranger din yan. Scout Ranger pa yan. Schooling yan. Tapos, graduate din yan. US Ranger. ISF din yan. Kaya nga inopera ng gobyerno dahil alam nila ang kanyang kakayanan. Yan ang ipinapanglaban sa Abu Sayyaf na nagpupugot ng ulo. Kaya nung ni-request niya, sinabi niya, kailangan ko ng artillery 6, kahit na 4 na tangke. Bigyan niyo ako ng 2 attack helicopter. At sinabihan na nga siya, bibigyan ka namin ng brigade. Lipulin mo ang Abu Sayyaf. Akmang tatanggapin na niya yon. Kaya lang, yun nga yung nasabi natin, yung kanyang anak, parang kidney yata, kailangan niya ng kidney transplant dahil kung hindi, mamamatay siya. Doon niya tinimbang ngayon yung karera ko sa lahat ng mga mista ko. Ako advance, pinakamataas ay nagiging lieutenant colonel lang. Tapos siya inofera ng mga full-fledged colonel na kung saan ang dinadala ay brigade. CG, general na ang equivalent noon. Kaya nauuna talaga siya, magiging chief of staff siya.
dahil sa kanyang husay at galing at kinilala ng gobyerno. Yan, tayo nagsasalita. Hindi maitatago yan dahil ang gobyerno mismo alam yan na inoferan yan. Dahil baron nga yan, napakagaling, matapang ng ating Supremo. Kaya ganyan. Tapos, yung iba na narinig ko sinasabi, patayan tayo. Ay naku, iba ka nga, ang napatay mo ay lamok lang. Wala ka kahit na isang taong pinatay. Iyan sundalo, mawak ng machine gun. Ang daming tao, pag pinutok mo ganyan, alangan naman yung tatamaan ng 60 caliber, 30 caliber, alangan naman pag tinamaan yan, babangon lang yan, parang pelikula, tapos tatayo, tapos kipaglaban uli. Alam nyo naman yun. Kaya, yun nga, pinagtataka ko una, kahit wag na lang dun sa patayan, kasi kung titignan mo, ano bang kakayahan mo? Ano bang capabilities mo? Yung kapasidad mo para hamunin ng gano'n. At saka, bakit kailangan mong hamunin ng gano'n? Ano bang ginawa sa'yo? Nagtataka ako sa mga vloggers. Yun nga. So, kung iintindihin mo, bayad ito, binayaran ito. Kasi, bakit ba nila kinakalaban? Ano bang ginawa sa kanila personal para hamunin mo ng patayan? So, yun ang ating na tinitignan natin. Kaya tayo nagsasalita uli dito. Ewan ko nga din bakit hindi na makapag-live. Kaya nga po ito, recorded video na lang. Kasi hindi na tayo makapag-live. Ewan, anong nangyari? Nakakapag-live naman tayo. Ngayon, hindi na nakapagla-live. Ewan na lang kung bakit. Kaya ito po, recorded video para i-upload na lang po. So, hindi ko nahabaan dahil baka mahirap daw i-upload, i-upload para sa YouTube itong ating pagsasama sa segment na ito. So, yun lang ang gusto nating ipaabot, na yung mga naghahanap, kasi nag-meeting ang mga commanding, mga tataas, na mga opisyal, na mga general, na patungkol sa kaso hanggang napagkaisahan at nakaabot, at yon ang napagdesisyonan na kapag ka inilabas at naglabas ng warrant of arrest, yung mga naghahanap, yung mga naghahamon ay makikita ninyo at hindi ito gawa-gawa, hindi ito paninira, at hindi ito salitang walang basihan, pero makikita ninyo na lalabas yung 40 million na yan. Kahit pahatiin na lang natin na 20 million na lang. Kasi sa 40, sabihin na natin, bawasan na natin. Kasi sa dami niyan, kahit yung 20 million na lang, kakalat yan sa buong Pilipinas. Tignan nyo kung gaano kadami yan. Yun ang busis at tinig at tunay na kapangyarihan yan. At hanggang ganun lang ang sasabihin ko. Na pag ganun nga ang ginawa ninyo, naku, basta ako, gaya ng sinasabi ko, hindi ko lubos maisip na halin tulad ko yung si IDG na siyang nag-file, itong si Nicolas Torre, Brigadier General ng CIDG, na may babae. May mga nagtatanong na, akala ko hindi nila pinapansin pero ayaw nilang maniwala. Sinasabi nila, hindi ba AI yung babae niya? Sino ba yan? May nagtatanong, maganda ba yan? Sa tanong ninyo, para namang walang karapatang magkaroon ng magandang babae general kaya yan. Huwag nyo namang i-underestimate yung pagka-astig na general yan Kaya nga ako nagsasabi lang dito na may babae yan. Inaantay ko na may trolls na mag-comment o sabihin o mag-comment na, "Hoy Mauro, sino ba yung sinasabi mo ganyan?" O kumbaga may magtatanong o titirahin kaya ako para sagutin ko kung sino ba yung babae na kasama niya lagi. No? Kahit saan man siya pumirme, ay kasama andon yung babae na stilan. So, hindi ko na ganong habaan dahil
tama lang ng papaabot ko, ganun lang yung punto at naka-video kasi hindi tayo live. Pagpakilala ka sa speaker. Ay ako po ang inyong abang lingkod, isa ding 4-star general ng FGF na pansamantalang siyang nagiging busis ng bayan in behalf of Pinoy Survivor dahil hindi po siya nagla-live. Kami po ni 4-star Deputy Supremo ni General Mitran. Kami po ang inyong nakakasama at nakapaghatid, nagbibigay ng update o ng kaalaman o balita sa kung ano ang mga pinaplano na sinasabi nating hudyat. Yun ang ating ipinapaabot na oras, panahon na nilabasan ng warrant ang ating Supremo ay lalabas ang hinahanap ninyong nasaan na yan. Na dapat mga sana hindi pa dahil may mga dapat na ganito, pero pag talagang ganyan, pinursigi nyo at tinutulak at pinipilit ninyong gawin na talaga, bagamat nag-aalab ng aming damdamin na ipatupad at papanagutin sa taong bayan ang nagkakasalang siyang humahawak sa rinda na may kapangyarihan na nunungkulan sa ating pamahalaan, papanagutin ng taong bayan. Yung sinasabi ko, baka darating na ang araw at hindi ko man lang napangalanganan ang babae ni General Nicolas Torre na ika nga igagapos doon sa grahe sa pintuan ng KOGC at sa dami ng taong bayan ay malalamog ito at talaga namang magkadurog-durog ito. Kaya nga sabi ko gano'n constant drop of water into a living stone, no, it can cause damage, bubutasin ang pagbubutas yan. Kaya sabi ko, pitik-pitik sa dami ba naman ng tao, nako, ewan ko na lang, dahil sabi nga nila, papanagutin talaga nila itong General Torre at kinanti nila, sabi ko na nga huwag niyong kantihin, ginalaw niyo nako, sabi ko sa iyo, yung mga musa nga, underestimate nyo, sina Colonel Grijaldo, sina General Wilkins, yung mga mista yan yung mga PMA yan ginastuhan ng gobyerno ng napakalaki para makapagtapos at maglingkod, pero sa isang iglap na napakaliit lang dahil gusto nyo yung sasabihin, ayaw manindigan sa tama at wasto, at pag nagkamali at hindi sinunod ang gusto nyo, ayun nga ang ginawa ninyo, pinakulong nyo na ganun. Hindi ko naman kilala to, may nag-feed naman na Colonel pala yang si Grijaldo, tsaka General pala yang si Wilkins, at pareho daw palang PNP ang mga ito. No, ginawa nyo lang ng ganun kadali. Tapos ito na naman ngayon, yung minamahal ng taong bayan, ng FGF, ng buong sanlibutan ng mga OFW ng mga Pilipino. Kaya nga sa ating live, bumabati na kung saang-saang sulok ng mundo na saan sila nagpapasakop sa FGF dahil nagustuhan nila ang uri ng pagkatao, prinsipyong pinanindigan at pinaglalaban. Kaya doon tayo sa ang sulok ng mundo, lahat, ikaw general man, ikaw ay leader man, o ikaw ay membro man lang, tayo ay nagkakaisa, nagkakaroon ng isang kaisipan, iisang alab ng damdamin, iisang prinsipyo, kaya tayo ay may isang paninindigan at may iisang busis lamang. So ito po, minsan pa tayo ay nagmimithi na yung panaginip natin na kung hindi man madala sa santong dasalan ay dadaanin sa santong paspasan na kung saan ang taong bayan na mismo ang siyang pinanggalingan ng kapangyarihan, ng karapatan, ang tunay at totoong gobyerno na magsasalita laban sa pag-aabuso, sa pagsasabantala, sa mga pagnanakaw, sa mga pagdrodroga na kung hinabol noon ngayon ay laganap. No? Grabe. Yung kanilang mga kasamaan na mga pinagagawa at sinabi nga natin na pag inilabas at nailabas ang warrant na yan ay yun ang magiging hudyat para yung inyong mga hinahanap, yung mga vloggers at sinasabi yung nasaan na ay inyo nang makikita
ang pagkakaisa ng FGF at ng mga taong bayan kahit na hindi FGF sumusuporta dahil madami ang nagpi-pledge ng support na susuporta daw sa FGF kay 5-star General Dado. So, yun po ang ating tinitignan na mabago talaga, mapatupad ang ating saligang batas at ito ang ating ipinagtatanggol na kung sino man ang lumabag nito, kahit sino ka man, ay talagang titindig ang FGF at lalabanan ang mapagsamantala at mapamuksang mga sumasalangsang sa katotohanan at sa batas ng saligang bayan, ng ating saligang bayan. So, minsan pa, ako'y nagpapasalamat sa patuloy ninyong panonood, bagamat hindi ito live dahil yun ang pinagtataka natin. Maraming salamat po sa mga vloggers. Sana din naman ay makiisa kayo dahil huwag yung sabihin tumutulig sa kayo kay Supremo, hindi kayo Pilipino para hindi kayo maging apektado sa kawalan ng pundo ng kaban ng bayan na pagka nagkasakit ka ay wala kang felt clot na yung mga anak o pinangkuan kaya hindi namin alam kung sapat na yon para sa inyo at yung sinasabi ko pera na nilulustay na napakalaki trilyones na hindi kayo apektado para dito. Kaya panawagan ko para sa inyo, wag basta pera lang, tingnan mo ang kapakanan kung ano ikakaayos ng ating taong bayan. Dapat magkaisa tayo dahil pareho tayong biktima dito. Wag puro, kumbaga, yabang dahil nabayaran ka, magkapagsalita ka, kayong pamagamo ng patayan. Okay lang sana mo kung patayan, kung may pinatay ka, kahit mga 10, isang squeeze ng trigger sa machine gun, ilang taong namamatay doon. At saka tray yan, kahit na empty hands, kayang pumatayan with empty hands. Isa laking tao ba naman yan, tsaka sa galing yan. Ay nako, tapos hahamunin mo pa ng ganon, sino ka? Ay nako. So, patapos na po tayo. Yun nga po, hayaan nyo akong magpapasalamat dahil nandito kami, dahil nandiyan lang kayo na sumusuporta sa laban natin para sa katotohanan, para sa kaligtasan na kung saan makawala tayo sa mapagsamantalang kamay ng mga taong nanunungkulan na inaabuso at inaapak-apakan ang karapatan ng taong bayan. Tayo po ay patuloy na manalangin at gawin kung ano ang nararapat at tama para sa kaayusan na mabago ang Pilipinas at uunlad ang ating minamahal na bayan na tangi iisang ating tirahan sa mundong ibabaw habang tayo ay nilirito nabubuhay. Maaaring pumasyal tayo sa ibang bansa pero darating tayo kung may pagkakataon na makapagbisita sa ibang bansa, uuwi at uwi tayo dahil iisang ating minamahal na tirahan ang inang bayan ng Pilipinas at nang dahil sa iyo handa akong mamatay. Pero I do believe na sa prinsipyo nating ito na pagkakaisa ay hindi naman siguro tayo kayang barilin lahat dahil hindi naman train yung sundalo, ika nga na bumaril ng mga civilian na walang kaarmas-armas, ang bit-bit lang ay ang salita at boses tungkol sa pang-abuso ng bayan. Kaya napakarami niyan at pinapakita natin, alangan naman kayo at sino ang inyong pamamahalaan kung pinatay nyo ang lahat ng taong bayan. At sinabi din ng sanction na there must be no bloodshed dahil magsasuffer ng economic sanction ang gobyerno kapag nagkataon na mangyari yan. Kaya huwag tayong matakot. Sabi ng ganoon fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed. Be know that I am the Lord thy God, that I am with you whithersoever thou goest. For God has not given us the spirit of fear, but of wisdom, love, and sound mind. Isaiah 43:10, 2 Timothy 1:7. So, salamat muli sa lahat ng FGF leaders, commanders, lahat ng members, sa lahat ng mamamayang Pilipino, dahil kahit sa lahat ng vloggers, na mga trolls, na mga basher,
baguhin ninyo yung kaisipan. Kung binigyan mo kayo ng pera, nandiyan na yan. Pero gawin nyo kung ano ang tama at wasto dahil malapit na tayong magtatagumpay. At bakit nga ba tayo magtatagumpay? Ganti ating kalaban. Yun ay dahil kasama natin ang Diyos. At kapag kasama natin ang Diyos, walang makakalaban sa atin. Kaya nating gapiin, kaya nating talunin para tayo ay magtagumpay sa ating ipinaglalaban dahil ang Diyos ay nasa sa atin, kasama natin, kaya mapangyari, mapaganap ang ating idinadalangin at ang ating pinaglalaban dahil kakasihan at babasbasan tayo ng ating Panginoong may kapal. Maraming salamat. God bless the FGF family, all the Filipino people, saan ka man naroroon. God bless the Philippines. God bless our government. God bless all the people or the Filipino people in the Philippines. To God be the glory. Thank you and good afternoon. Bye-bye.